Arise and shine! Yan tayo ngayong taon. Nasaksihan natin ang mga kwento ng pag-asa, pagpupursige at pagbangon. Nakilala natin sina Brother Alan Peña Jr. na pumasa sa Radiology Technologist Licensure Exam at si Pastora Polindi na isa ng ganap na abogado. Sabi ko, Lord, thank you talagang iyakan na kami. Ang Lord talaga ay minsan pa pinatunayan na tumutugon siya ng panalangin. Naiiyak po ako sa faithfulness ng Panginoon sa buhay ko kasi 53 years old na po ako. Minsan pa pinapatunayan po ng Panginoon ng Diyos yung katapatan po niya. Naantig din tayo sa trending testimonies ni May Ann Soliven at Lucy May Ronquillo. Bagsak man ang kanilang unang take, panibagong pagkakataon naman ang natanggap nila mula sa Panginoon. Si May Ann, isa ng certified public accountant, habang si Lucy May, ganap ng doktor. Hindi lang sa career, dahil nagningning ang ating lightmates sa iba't ibang larangan. Tulad ni Micaela Aban na nagwagi sa isang international singing competition. At Kian Pampuan na pinamalas ang kanyang talento sa drums sa kanilang local church. Hindi rin nagpahuli ang lola dancer na si Nanay Doren Relacion at ang mga kabataan ng Asian Christian Technological School and Colleges. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng sumabay sa paglalakbay, papatungo sa aking pangarap. Lagi ko kayong tanaw sa Panginoon. Hilig ko na talaga yung sumayaw. Nung dalaga pa ako, talaga nagsasayaw na ako. Pero parang nakikita ko marami nag-i-engage sa TikTok. Parang gumawa na rin ako ng account ko kasi sabi ko parang pwede ko dito ibigay yung talent ko. Hindi ko akalain na i-enjoy pala namin siya. It was very worth it talaga. To be honest, parang ang goal lang namin doon is yung ma-perform siya with the heart. Tinutukan din natin ang astig na biyahe ni Pastor Daniel Fernando Jr. na nagbisikleta mula Cabacan, North Cotabato papuntang Rosales, Pangasinan para makadalo sa isang church convention. Habang si Nanay Jubilin Rosagaso may paandar ang pagbibisikleta. So inaulit po itong time na nag-pandemic kasi walang masakyan. Trinay ko po na mag-bike na may buti po sa ulo. Minsan kasi hindi pa natin nagtatry, napakinggan pa lang natin, discouraged na tayo. Marami tayong hamon na nasaksihan ngayong taon. Mga sakuna, pagtaas ng mga bilihin, digmaan sa ibayong dagat at kung ano-ano pang bad news. Pero pinatunayan ng ating lightmates na sa gitna ng mga ito, mag-a-arise and shine pa rin ang good news. Kung ano yung mga dreams niyo sa buhay, just go on. Basta wag na silang mawala ng pag-asa. Sa pangarap po natin, lagi po natin isama ang ating pong Panginoon. Always seek God in prayer to worship Him first and just surrender everything to Him. Diyos ang dahilan ng tagumpay at Diyos din dapat ang alayan natin ng tagumpay kapag nakamit na natin yun. Nandoon talaga yung pagtitiwala mo rin sa Panginoon. Hindi mo pinapabayaan yung relationship mo sa Lord. Based on my experience, you will make it. Jomar Villanueva, Newslight.